Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko dito bilang hospital director, hindi ko kakalimutan ng mga kaibigan ko, ha? Ipopromote kita bilang deputy director. Yun lang ang katapat ng lamleg. Ba't ganun lang? Deputy director lang? Makontento ka. Sige na. Bitaw na. Itago mo to. Pag namimiss mo ako, tingnan mo pogi kong picture. Ay, nako, napakapasaway mo talaga. Mga pauso mo eh. Kung umasta ka, para tayong secret agents. Ay. Hindi mo lang alam kung gaano siya kahirap takasan. Dahil hindi kaya ni Wang Yangming na wala ka. Sabihin mo nga, popsicle lang to eh. Paano natin nagawa nun na kumain ng dose-dose ng ganito dati? Masyado kasi tayong competitive, di ba? Ngayong aalis na ako, wala ka ng kakumpetensya. Kahit naman hindi ka umalis, hindi pa rin tayo magiging tulad ng dati. Mabilis nang lamigin ang tiyan ko. Hindi na to pwede. Ba't kinakain mo ngayon? Dahil gusto ko itang samahan. Last naman na to. Oh. Noong nakaraan, nakipagpalit akong sked kayo. Para samahan si Wang Yangming sa huling operasyon ko. Gusto kong makita kung kaya na ba talaga niya. Ano palang nangyari? Yung lesion nasa rear fork. May mga lesion mula sa umpisa hanggang sa rear fork. Di tayo pwedeng magsimula sa harap. Ba't di tayo magsimula sa kaliwa? Subukan natin ang pabaliktad. Pag-isipan mo, sa harap o sa kabila? Sa harap dapat. Mula sa harap. Lakasan mo ang loob mo. Maniwala ka sa sarili mo. Piliin mo yung harap. Simulan sa harap. Magaling. Gawin mo na. Okay. Normal ang lahat. Magaling talaga siya. Ba't nasa taas yung guide wires at wala sa main branch? Yung pangalawang segment, sa right coronary, may konting kurba, pababa, at naharangan ng stent, kaya di makakalusot. Ako na ba? Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Sa left ventricular branch, tama ang route. Ayos, nagawa mo.
Okay, konti na lang. Pakiramdam ko, malapit na tayo sa dulo. Malapit na. Kapit lang, matatapos ka na. Matatapos mo na magandang surgery na to. Babalik ang confidence mo. Teka, huwag kang gagalaw. Anong problema? Balik ko yung guide wire. Masyado masikip ang ugat. Pag tinuloy mo, baka magka-heart dissection. Tama. Masyadong delikado. Hindi pwede. Ano nang plano mong gawin? Papunas. Lahat ng surgeries walang kasiguruhan. Laging delikado. Pero dapat lagi kang handa para matapos ang operasyon. Pwedeng sumuko. O gumamit ng manipis na guide wire para matuloy ang operasyon. Tama ang naisip niya. Pero mahalaga na magawa rin niya. Palitan mo na. Mag-iingat ka. Steady lang ang kamay. Maliit yung distal end. Baka may nakabend sa likod. Yung second segment, malabo rin. Kaya mong ituloy? Huwag kang magpalusot ng dahil lang sa takot. Sa kakayahan mo, matatapos mo tong operasyon na to. Huwag ka matakot. Kapit lang. Kumapit ka. Masyadong delikado. Ako na dyan. Di pa rin siya nakaka-move on. Okay siya pag okay ang operasyon. Pero pag may nangyari ng aberya, lalo na pag yun nalagay sa alanganin yung pasyente, nagpapanik siya. At pag ganun, humihina siya. Tulad na lang noong sa chest tube noon. Kayang-kaya niya makatapos ng surgery. Pero hindi lang niya magawa. Ganun ang mga doktor. Parang driver na di makapag-drive ulit. Matapos maaksidente. Naalala mo si Ann ng Cardiothoracic Department? Paano ko makakalimutan? Kabatch natin siya noon. Nung unang surgery niya, nagkaroon ng emergency. Komplikasyon sa surgery. Kaya nagpanik siya noon. Nataranta. Tapos namatay yung pasyente niya. Halos 2 taon din niyang sinisi ang sarili niya. Sabi niya wala pa raw 40 years old yung pasyente. Tapos noon, hindi na siya bumalik sa operating room. Teka, nasa na ba siya ngayon? Outpatient clinic o pharmacy? Hindi na siya doktor. Nagbebenta na ng medical equipment. Pag hindi nalagpasan ni Yang Ming ang pagsubok na to, matutulad siya kay Ann. Pero mukha namang nakikipag-cooperate siya sa'yo. Dahil kasama niya ako, meron siyang tiwala sa atin kaya nagagawa niya. Pero pag mag-isa siya, yun ang problema. Kaya kung sakali man na dumating yung panahon na magkaroon ng mahirap na surgery sa research group, alalayan niyo siya. Oo, naintindihan ko. Ay, ngayon alam ko na ba't pinilit mo na umasta tayo na parang secret agents dito eh. Binibili mo sa akin yung alaga mo. Kung magsalita naman to, para na akong mamamatay niyan eh. Ay nako, para kay Wang Yangming, wala namang pinagkaiba yun, di ba? Louie, madalas para kang bandido kung umasta eh, ha? Wala kang magandang sinasabi. Ay, pero ang tagal na nating magkasama.
may nabuo na tayong samahan. Dapat alam mo na to. Stockholm Syndrome, tama di ba? Kung di mo ako kayang talunin, kailangan mong sumunod sa mga utos ko. Grabe, ang lakas naman ang loob mong sabihin yan. Sus, aminin mo na. Ay, pero ngayong aalis ka na, mahirapan kaming humanap ng tulad mo. Totoo yun. Ngayon, alam niyo na kung gaano ako kahalaga. Ano nga uli yung kasabihan na yon? Ang makakilala ng isang tunay na kaibigan ay higit pa sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Ay, ano ka ba? Sinasayang mo yung magandang tula para i-describe tayo. Hindi bagay sa atin yung ganun. Bagay na bagay kaya. Ikaw. Ay. 10 years din akong nasa Angkang Hospital. Nung nag-empake ako, lahat ng mga gamit ko, nagkasya lang sa maletang yan. Pero hindi ako nagsisisi. Tingin ko worth it naman. Ba't mo nasabi? Dahil sa loob ng 10 taon, ikaw yung palagi kong kasama. Tumigil ka nga dyan. Huwag mong gawin tungkol sa akin yung usapan natin dito, okay? Alam ko na yung ginagawa mo eh. Inuuto mo ako, di ba? Para alalayan ko yung apprentice mo, tama? Wala kang dapat ipag-alala. Pabantayan ko naman siya eh. Hanggang sa malagpasan niya tong pinagdadaanan niya. Salamat. Bakit ang bait mo sa akin ngayon? Seryoso ako. Tara na. Oh, teka. Ayaw mo na ng popsicle? Kaya ko pa ng isa. Kaya lang nakakaawa ka na eh. Kumakain ng popsicle habang umiinom na mainit na tubig. Pero seryoso. Alagaan mo sarili mo, okay? Magpahinga ka rin. Baka ikaw na maoperahan. Alalayan ko lang naman si Yang Ming. Hindi problema yun. Ikaw ang sinasabi ko. Isipin mo na lang. Kapag may nangyaring masama sa'yo, yung maganda mong asawa, pati yung cute mong anak, mapupunta yun sa iba. Uy, ano ka ba? Magsabi ka nga ng maganda. Alam mo kung ano maganda? Alagaan mo mabuti ang sarili mo para maalagaan mo ang pamilya mo. Ingat ka. Brother. Hello po, nandito po ba si Officer Mang Jiao Yang? Lumabas eh, hindi pa bumabalik.
field work ka na ulit? Kailan pa nangyari to? Natuwa yung boss ko sa nangyaring pag-aresto sa ospital. Kaya inapprove nilang bumalik ako sa task force. Habang nakahiga ako nun sa ICU, alam mo bang iniisip ko? Mag-isa lang ako nakahiga ron. Hirap huminga at masakit ang buong katawan. Ang pakiramdam ko nun malapit na ako mamatay. Akala ko nga hindi na ako makakalabas dun. Kaya naisip ko, sana kaya kong pigilan ng oras para magawa kong gusto ko. Anong gusto mong gawin? Gusto kitang makita. Gusto kitang makasama. Nung mga oras na yon, na-realize ko kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo ba nung niligtas kita? Ganon din ang naramdaman ko. Pero habang tumatagal, yung puso ko nawawala ng pakiramdam. Tinatanong ko yung sarili ko, pag di successful yung surgery ko at may ilang buwan na lang ako para mabuhay, ano pa kayang gagawin ko? Bumalik ka sa trabaho. Hindi ko alam na ganun pala kahalaga para sa akin ang trabaho kong to. Umabot na tayo dito. Nung bata ka pa, pinangarap mo ba maging pulis? Hindi ko to naisip dati. Pagka-graduate ko, nag-take ako ng civil service exam. Nung panahon na yun, public security system lang ang may opening. Kaya yun, naging police officer ako. Nung una, sobrang busy kaya wala akong oras para sa sarili ko. Hindi rin malaki ang sahod. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko nun. Hindi ko alam kung worth it ba yun. Pero sa tuwing may natatapos kang trabaho at nakikita mong may tao kang natulungan o pamilya na guminhawang loob, sobrang saya ng nararamdaman mo. Tama. Mas minamahal ko yung sarili ko. Pakiramdam ko kailangan ako at mahalaga ako. At dahil doon, yung sayang nararamdaman ko walang kapantay. Gusto ko lang na sana palagi kang ligtas. Kagagaling lang ng mga sugat mo. Masyado ka na nasaktan. Di ka ba natatakot? Takot. Takot na takot. Naalala mo ba kung gaano ko kabalisa noong mga panahon yun? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko nun. Kung magjo-duty ba ako ulit o kung kaya ko pang gawin yun. Nung inaresto namin yung suspect sa ospital, yung mga salitang binitawan ko, hindi yun para sa'yo. Sinasabi ko yun sa sarili ko.
Ang sinasabi mo ba sa akin ngayon, nung nakita mo yung suspect, bigla mo na lang nalaman kung anong dapat mong gawin? Kung isa rin akong pulis, gagawin ko rin yung ginawa mo. Hindi ka pulis pero hinarang mo pa rin ang sarili mo. Ayoko masaktan ka. Ayoko rin masaktan ka. Di ko makalimutan na nakahiga ka sa dugo nun. Pati na rin yung pakiramdam ko nun. Habang hawak ko yung puso mo. Wala na akong lakas ng loob para gawin ulit yun. Naintindihan ko. Di mo na kaya yung sakit ng muntik ako mawala sa'yo. Dahil din sa akin kaya hirap ka magtrabaho ng maayos ngayon. Siguro nga, kailangan ko rin na harapin yung suspect tulad mo at ilagay ang sarili ko sa mahirap na sitwasyon para malaman ko rin kung anong gusto ko. Malalampasan mong pinagdadaanan mo. Oo nga pala. Ang tagal na rin pala nating hindi nagdi-date. Yung mga panahon na pinagsamahan natin, masyadong maikli kumpara sa mga magkarelasyon ng isang buwan pa lang. Pero kahit na ganun kaikli yun, ang dami pa rin natin pinagdaanan. Sinubok tayong dalawa. Sa harap ng kamatayan, pinili natin ang isa't isa. Sana talaga yung mga buhay natin hindi ganito ka-drama. Pero masaya ako sa lahat na nangyari sa buhay ko. Yung makilala ka, ang pinakamaswerteng nangyari sa akin. Ganon din ako. Oo nga pala. May hindi pa pala ako nasasabi sa'yo. Mahal kita. Hmm.
Kaso hindi natin natutulungan ang isa't isa na maging magandang version natin. Nagiging pabigat pa tayo sa isa't isa. Hindi ka pabigat sa akin. Pero hanggat buhay ako, lagi akong mag-aalala sa'yo. Ako yung pabigat sa'yo. Maghiwalay na tayo. Di mo na ako kailangang ihatid. Nandito na ako eh. Sasamahan na kita. Naalala ko nung una tayo nagkakilala at naghiwalay nun. Sasakayan din yun eh. Dun sa may train station. Naalala ko pa nga yung sinabi mo na. O sige na, bye-bye. Ito na ang last na pagkikita natin. O sige na, bye-bye. Mali pala. Hindi na tayo magkikita ulit. Pero sa tingin ko naman, ang mga taong tulad mo, hindi pinababayaan, malalampasan mo yan. Pero sa tingin ko naman, ang mga taong tulad mo, hindi pinababayaan, sure ako malalampasan mo yan. Sana nga. Nakuha ako na nun. 穿过地铁站的人群，好像你还与我紧紧相依。我不得不醒来，看着瞬息万变的窗外。 渐行渐远的轨道，至少也曾预料。可是遗憾的不只是错失的邂逅，还有我难一次遇的
这就更加无法平息的声音。想念时，别忘了呼吸。属于你我的轨道，至少也曾遇到。可是遗憾的不只是错失的邂逅，还是在满怀期盼的路口。而当我想起抬起在某点的眼睛，多想跟随你的足迹。Dr. Su, heto na pong order niyong kape. Okay, salamat. Sige po. Dr. Su, sked niyo po. Ay, latte. Eto. Kanino to? Cappuccino na may asukal at gatas? Sus, oh, Louie. Dr. Su, may dalawa kang PCI ngayon. Sige, kuha ko. Salamat. Wang Yangming, medyo pagod na kasi ako eh. Mamaya ikaw nang gumawa. Akong assistant mo. Kung pagod ka na, pahinga ka muna. Kami nang bahala. Di ba may pasyente ka sa bed 5 ngayon? Yun ang asikasuhin mo. Meron ba? Sige, magpe-prepare na ako. Dok, mamayang hapon pa appointment ko eh. Eh di pahinga ka muna. Ititrain ko muna si Wang Yangming. Okay. Masikip yung distal end. Hindi ka pwedeng mag-heart dissection. Wala siya sa alanganin. Kaya ko to. Kaya ko to. Parehong barado po yung coronary arteries nyo. Mag-i-implant tayo ng stents, 2 sessions. Pero Doc, di ba kaya ng isang session lang? Pag dalawa kasi, mas magastos yun at mas mahirap para sa amin. May edad na po kayo. May surgical risks po kasi. Koma yung pasyente! Anong lagay niya? Galing siya sa ER. Acute occlusion ng left artery na may kasamang cardiogenic shock.
PCI para buksan yung ugat sa left artery. Tapos kailangan sabayan ng IABP. Anong unahin? Buksan yung ugat o IABP? Mag-2 groups tayo para sabay ng gawin. Sige, Dr. Wang, ikaw ang masusunod. Ano sa'yo? Ako nang gagawa ng IABP. Okay, sige. IABP successfully implanted. Okay. Yung left artery ng pasyente, masyado na matagal na barado. Kailangang i-monitor ang myocardial ischemia. Sige. Nurse, Doc? ihanda mong rescue equipment. Okay po. Ayos, inurasan ko. Na-implant mo yung IABP ng 8 minutes lang. Good job. Huh? Teka, bakit ganun si Yang Ming? Hindi ka pa ba sanay? Bakit kaya sobrang lungkot niya? Hindi kaya dahil umalis na si Louie? O baka dahil doon sa girlfriend niya? Malamang dahil dun sa girlfriend. Kahit ako pag umalis kayong lahat, walang Ano? problema sa akin. Basta, wag lang si Wangwan. Nandito pa ako, inuuna mong babae kaysa kaibigan? Oh, may dalang pagkain yung kapatid mo. Sabay na tayo. Naka-move on na siya sa trauma ng medical accident. Mataas na ulit ang success rate ng mga surgery niya. Hindi ba parang sobrang taas naman? Bakit? Hindi mapagkakaila. Yung surgical skills niya talagang nag-improve. Pero ang laki ng pinagbago niya. Hindi na siya yung dating Wang Yangming. Sinasabi mo ba na namimili siya ng surgery? Doon lang sa kampante siya? Tulad na lang kanina, yung sa IABP implanting. Kung yung dating Wang Yangming yung kasama natin, siguradong pipiliin niyang magbukas ng blood vessel. Di kaya nag-overthink ka lang? Dati pa namang ikaw ang gumagawa ng PCI. Ay, sana nga nag-overthink lang ako ngayon. Naalala ko pa nga si Wang Yangming dati na gustong maging doktor na tulad ng papa mo. Yung ililigtas ang kahit sinong pasyente, maging pinakamagaling na doktor at gagamutin ang mga pinakamahirap na sakit. Kailan ulit nagsalita ng ganon si Yangming? Nung mag-break sila ni Mang Jiaoyang, naging mas tahimik siya. Parang ayaw na niyang makipag-usap. Nakikipag-usap pa rin naman siya. Nakikipagkwentuhan pa rin. Nakikipagbiruan. Pero pakiramdam ko sa kanya parang... Nawalan siya ng spark. Tama. Ay, wala eh. Ganon talaga. Mas nakakatakot pag mas bihira mong gawin. Dapat masaya ka at kailangan mo rin ng tapang. Nag-aalala lang ako na baka hindi pa siya nakaka-move on, kaya wala na siyang gana. Ay. Uy! Wow! Nandito na yung pagkain. Ayos. Initing kaya muna natin. Ang lamig eh. Okay lang. Mainit pa naman. Pagdating ni Dr. Su, malamig na to. Ilan ba surgery niya? 6 sa umaga. Tapos 1 sa hapon. Dami naman.